Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking issue sa ating showbiz ngayon? Abangan niyo dahil sa video na ito, alamin natin ang sagot. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Kabit-kabit at sala-salabat ang mga isyo sa Battle of the Noontime Shows, at isa sa mga pangunahing problema, ay ang pagtaas at pagbaba ng TV ratings ng mga paborito nating noontime shows. Ano kaya ang nagdulot ng pagbabagong ito? Mula noong July 1, 2 beses palang tinalo ng revamped Itbulaga ng GMA7, ang EAT ng TV5 sa TV ratings. Ngunit may mga pagkakataon rin na kinabog ng It's Showtime ng GTV, ang Itbulaga. Talaga nga namang mainit ang labanan ng tatlong noontime shows. Isa pa sa mga isyu ay ang papel ng MTRCB, na pinamumunuan ngayon ni Lala Soto, ang anak ni dating Senador Tito Soto, isa sa mga host ng EAT. Ano kaya ang implikasyon nito sa mga netizens, lalo na isa itong paboritong shows nila? Higit pa rito, kamakailan lang ay ipinagdiwang ng Film Development Council of the Philippines, ang 3rd Philippine Film Industry Month, na may temang tuloy pa rin ang tawanan. Ito ay may layuning bigyan halaga ang industriya ng mga sikat na artista, lalo't na nagbibigay ito ng saya sa mga tao. Sa closing ceremony noong September 29, 2023, ay binigyan ng parangal sina Vice Ganda, Tito Vic and Joey, Michael B., Eugene Domingo, Ai de las Alas, at ang yumaong comedy king na si Dolphy. Pero si Michael B. lang ang dumalo para personal na tanggapin ang award. Isang natatanging pagkakataon ng ating saksihan ngayon. Si Michael B., ang isa sa mga kilalang komedyante, ay narito upang tanggapin ang kanyang award. Sabi niya, napakahalaga na tayong mga komedyante, ay magkaroon ng malasakit sa mga usaping umiiral sa lipunan natin. Ito pong sasabihin ko, I'm sure maraming kapwa komedyante makaka-relate. Every year, every generation po, mas nagiging mahirap magpatawa. We get more and more restrictions when it comes to making jokes and punchlines. Kahit po ang punchline mo ay tungkol sa pagiging superhero at walang kinalaman sa race, sa gender, sa mental at sa physical health ng isang tao, yun at yun po ang pupunahin ng mga netizens, ng mga dalubhasa na ngayon. Pero ang totoong komedyante po ay hindi magpapapigil. We learn, we adapt, and we persevere. Ako personally, kahit gano'n ang sitwasyon, asahan niyo po na hindi ako titigil na paghanap ng paraan para kahit papaano mapangiti at mapatawa kayong lahat. Sa mga panahong ito, hindi natin dapat isantabi ang ating mga boses. Ayon kay Michael B., si Joey De Leon ang nagbigay inspirasyon sa kanya. Ipinamana ni Joey ang kanyang determinasyon, na patuloy na mapabuti ang kalidad ng komedya sa ating bansa. Nauna ang experience ko ng Itbulaga at nakita ko si Joey De Leon at nakita ko kung gaano siya ka-warm sa audience. He goes out of his way para pumunta sa audience at pumirma ng autograph. Tapos kinindatan niya pa ako. Parang yun yung unang-unang tumatak sa akin sa Itbulaga. Mula nun nagkasama na kami. Lesson sa buhay. Like for example, yung ini-impart sa akin lagi ni Sir Joey, yung trabaho, ipon, travel, enjoy. Ano ko yun, hindi ko lang sinaisip, isinapuso ko pa. Hindi lang ako, kundi pati ng pamilya ko. Yung pagmamahal, hindi lang dun sa hindi lang sa career, kundi pati sa buhay. Lahat talaga, dito talaga nagsimula sa Bulaga ang lahat. Hanggang na to, nakatanim na to sa lahat ng DNA ng mga pamilya at lahat ng mga taong nanonood ng television. Congratulations, Eat Bulaga. And gagaling yan dito sa Dabarkads Forever. Matapos ang awarding ceremony, ipinost ni Joey De Leon sa dating platform na X, Twitter, ang isang mensahe. Sabi niya, mahirap na ngayong magpatawa, marami na ngayong namumuna. Tingin nila mas magaling sila. Sila ang dapat narito pala. E ano ang tawag sa kanila? Kung sa lugar mo'y ang tagal mo na. Mas kwela sila palagay nila. Ayun, inggit erot, inggit era. Gayunpaman, pinaparangalan si Michael B. bilang isang tagapagdala ng katuwaan at kaalaman sa mga paghihigpit ng ating lipunan. Saludo kami sa kanyang dedikasyon na mapabuti ang komedya sa ating bansa.
Sa ilalim ng mga makulay na ilaw at malalakas na palakpakan, narito ang dalawang haligi ng komedya. Pareho nating iginagalang at minamahal sa industriya, sila'y nagtataglay ng di matitinag na tapang sa pagpapatawa. Pareho silang nakakaranas ng mga pagsubok at batikos, ngunit nananatiling matatag sa kanilang pagiging mahusay na komedyante. Anuman ang pinagdadaanan nila, alam nilang ang komedya ay isang sining. Iyan ang tatak ng kanilang galing. Very creatively, hinaharap nila ang mga isyu ng buhay at karera. Ang kanilang kakayahan sa komedya ay kanilang ginagamit upang itaas ang level ng kanilang pagpapatawa. Sa likod ng mga punchline at tawanan, mayroong malalim na respeto at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Ang dalawang ito ay patuloy na nagbibigay kasiyahan sa ating lahat at patunay na ang komedya ay isang sining na dapat tularan. Kaya nga sila henyo, di ba? Sa post ni Joey De Leon sa platformang X, umusbong ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Nakita natin ang kasiyahan at paghanga mula sa ilan, habang may mga nagtatanong kung bakit ang iba ay tila inaayawan ang kanyang katalinuhan. Ito'y normal, sapagkat hindi lahat ay may parehong pananaw sa mga itinatagong yaman ng isa't isa. Marami rin ang nagnanais na manatili sa magandang vibes, ayon sa ilang netizens. Subalit sa kabila ng mga opinyon, may mga mas mahahalagang aspeto sa buhay na kinakailangan nating bigyan pansin. Baka isa itong intellectual exercise ni Tito Joey, isang paalala na sa kabila ng pagbabago ng panahon, maaari pa rin tayong magbukas malasakit at magpatuloy sa pag-aaral. Ito ang Battle of the Noontime Shows, kung saan ang katuwaan at talento ay patuloy na umaani ng tagumpay. Sabi nga ng binuo nilang karakter sa Gimme 5 na segment ng EAT, dapat tayong maglebenleng. Sa huli, mahalaga na tandaan natin na ang mga isyong ito ay bahagi lamang ng mas malalim na larawan. Ang ating mga paboritong noontime shows at mga komedyante ay patuloy na nagbibigay ng saya at inspirasyon sa atin. Hindi natin sila dapat kalimutan, at patuloy tayong magbigay suporta. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!